Dito tayo, mga kababayan, kay Congressman House Speaker Martin Romualdez. Dito tayo, mga kababayan. Ano nga ba ito? Romualdez, tuloy ang impeachment. Congressman House Speaker Martin Romualdez, itinuloy ang impeachment. 5,000 live viewers, like po tayo, mga kababayan. Salamat po sa pananatili, araw-araw, gabi-gabi, na umaabot tayo ng 5,000 hanggang 10,000 live viewers. So, ibig sabihin, tama ang sinasabi natin. Ibig sabihin, kaya maraming nanonood sa atin, hindi tayo nagsisinungaling. At meron tayong nabigay na aral sa kanila at nakukuhang aral sa atin. So, ito na, mga kababayan. Dito tayo kay House Speaker Martin Romualdez. Nanindigan na hindi iatras ang impeachment ni Sara Duterte. Nako, patay ka ngayon, Inday. Tinawag mo ba namang tambaluslus? Hindi tatalikuran ng Kamara ang pagsusulong ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naninindigan si House Speaker Martin Romualdez na mananatili ang kanilang paninindigan. Magtagumpay ang proseso. Nako. Ayon sa mambabatas, hindi titigilan, hindi mag-step down, at hindi iatras ang impeachment hanggang sa makamit at matapos ang proseso. Yan po, mga kababayan. 5,100 na tayo. Plus, like po tayo, mga kababayan. Pantay natin yung like. Like, mga kababayan. Huwag masyadong marites. Alam ko maraming nanonood sa akin sa TV, nakikita ko kasi kadalasan mga nanonood sa akin via TV, via Facebook, kasi may mga nag-share din sa Facebook ng ating live. Maraming salamat. So, yun nga, mga kababayan, mismong si House Speaker Martin Romualdez nanindigang hindi aatras sa impeachment ni Sara Duterte. Nako, kabahan na kayo. Pag si Romualdez ang gumalaw. Tandaan ninyo, majority. 80% ng mga kongresista ay under sa lakas si MD. Continue. susundin nila ang mga kinakailangan ng impeachment court, hindi para talikuran ang kanilang layunin, kundi para masiguro ang maayos na pagpapatuloy nito. Binigyan din ni House Speaker Romualdez na ang kanilang ginagawa ay hindi isang political exercise, kundi ito ay kanilang constitutional duty. Narinig ninyo? Hindi ito political exercise, kundi yan po ay constitutional duty. Trabaho yan ng mga mababang hukom or ng mga House of Representative. Kasi ang House of Representative at ang Senado is part of legislative. So, ibig sabihin po nun, sila po yung gumagawa ng batas, nagpapasa ng batas, at sumunod sa batas. Huwag mo pong hayaan na abusuhin mo ang iyong posisyon. Sundin mo ang boses ng taong bayan, kasi kung walang taong bayang bumoto sa'yo, wala ka sa posisyon mo na tinatamasa ngayon. Di ba? Eto na. Continue. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Narinig nyo? In the matter of court, the House not step down. Ano ba yun? Sabi niya, ganun. Sabi ni Lily Baranda, ang tatay ni Amy, hindi siya bangag tulad na si PBBM. Actually, sa totoo lang ito, mga kababayan, alam naman natin mga Pilipino na ultimo sa simbahan, mahilig tayo kahit nasa loob ng simbahan, chismosa pa rin tayo. Kaya nga may isinulat si anong pangalan nun? Si Martin Luther na 95 theses. Ano bang ibig sabihin ng 95 theses ni Martin Luther? Ito po 'yon, mga kababayan. Ang Pilipino kasi kahit nasa loob ng simbahan, 'di ba nagdadala ng pamaypayan? Gumaganon, pamaypay. Ang pamaypay ginagamit paganon sa damit. Paganon sa katawan para maibsan ang init. Pero minsan ang pamaypay ginagamit
Para pang takip sa bunganga kasi kapag may dumaan, chinichismis. 'Di ba? Alam ni Sir Tapchan 'yan. Na ito si Martin Luther na di ko alam kung ang tawag ng Katolik dito kay Martin Luther ay irihis. Pero para sa akin, medyo pabor ako konti kay Martin Luther. Hindi ko naman sinabing lahat ng Katoliko ay ganon. Pero kadalasan sa Katoliko ay ganyan. Di ba? Ang pamaypay ay para pang iwas init. Pero minsan tinatakip sa bunganga, ginagamit pang chismis. Kaya ito, ang sabi ni Lily Baranda, ang tatay daw ni Aimee, hindi siya bangag tulad kay PBBM. Ngayon, Lily Baranda, ang salitang bangag, mabilis sabihin. Pero yung patunay kung totoo bang bangag, mahirap ipakita. Napansin niyo mga kababayan? Ang salitang bangag na sinabi ninyo para kay PBBM, mabilis sabihin. Pero pag hanapan ka ng ebidensya kung totoo bang bangag, mahirap ipakita yan. Alam niyo kung bakit? Ako, kahit sabihin ko si Digong kriminal, napatunayan kasi nakakulong. Pero pag sinabi niyo si BBM addict, si BBM bangag, mahirap yan. Bakit? Wala kang maipakita. I challenge you all, DDS. Ipakita nyo nga kung saan banda at gaano katotoo na bangag si Marcos. Mga DDS. Di ba, Sir Tapchan? Masakit man, marami sa aming mga Katoliko na chismosa kahit sa loob ng simbahan. Actually, Sir Tapchan, para sa ako, Katoliko din naman ang mama ko. Totoo po yan. Pero nasa tao yan eh. Yung pagiging chismosa, wala pang CCTV na imbento, may chismis na, may chismoso na. Nasa tao yan, nasa nagdala yan. Di ba? Kaya, tanong ko nga kay Lily Baranda ba yun? Ang salitang bangag, mabilis bigkasin. Ang salitang kriminal, mabilis bigkasin. Kung may proof ka. Pero ang salitang bangag, kung tanungin ka ngayon, di ba? Kung tanungin ka ngayon, paano ka nakasiguro at paano mo mapatutunayan na si PBBM ay bangag kung wala ka namang proof na may pakita? Pero pag sinabi mong si Sara kawatan, si Digong kriminal, maraming proof. Bakit hindi sagutin ni Sara at saan niya dinala ang 125 million na naubos niya in just 11 days? Bakit siya idaan pa niya sa kwentong chichiri at ayaw niyang harapin? Diba? Bakit ganito ganyan pa at marami pang tatalunan at ipa-dribble? Sabi ni Senator Risa Hontiveros, Ma'am Chaicher at sa si Risa Force, silo po. Di ba? Bakit kailangan pang ipa-dribble? Ayaw pang sagutin. Kaya nga, ang tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan. Ang Pilipino kasi, matalino, kaso lang minsan may pagkabobo. Bakit? Sabihin mo ba namang bangag? Yeah? Pero pag tinanong ka, bakit siya naging bangag? Nag-a-addict siya eh. Saan yung proof na nag-a-addict siya? May pakita ka ba? Wala. Salita lang. Pero pag sinabi mong si Sara ng lustay ng confidential, may proof ka ba? Aba, 11 days, naubos, hindi nga niya masagot. Pag sinabing, si Digong pumatay ng 30,000, may patunay ka ba? Aba, nakulong oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba sabi nga ng radyo, hindi, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, kailangan pa bang i-memorize yan? Diskarte lang yan. Kaya ngayon mga DDS, kung araw-araw kayong manood sa akin, araw-araw kayong ma-high blood, paalala lang sa mga DDS na may sakit sa puso, huwag kayong manood sa akin. Mamamatay talaga kayo sa stress. Kung DDS ka, nanood sa akin, huwag kang magalit. Totoo yan. Ang lakas ng loob niyo magsabi na si PBBM bangag. Ang lakas ng loob niyo magsabi na si PBBM addict. Tapos pag hinanapan kayo ng pruweba na siya ay bangag, siya ay addict, wala kayong may pakita. Pero pag kaming mga loyalista at kakamping pagsalita na si Sara lustay, may proof. Saan nga ba niya dinala? Ba't hindi niya masagot? Pag sinabi si Digong guilty sa crimes against humanity, sure ka ba? Nakakulong nga eh. Anong tawag mo dyan? Nagbakasyon lang? Naglib lang? Ba't hindi umuwi? Grabing bakasyon naman yan. Magpo-Port Mansa rin na siya, Kaya mga DDS, at kay Mama Marites Mosne, may galab shoutout. Huwag kayong magalit. Kaya ang sabi ni Martin Romualdez, tuloy ang impeachment
hanggang sa mataktisis, kundi constitutional duties yan. Diba? So yun lang. Simple. Diba? Mga kababayan. Klaro po ba? So ito, mga kababayan, panghuli. Panghuli natin pag-uusapan. Yusek Claire Castro. May nasabi sa mga senador. Oy, Mamarites Boss De, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Ito. Sabi ni Yusek Claire Castro, magpakita naman kayo ng kaunting kahihiyan. Diba? Magpakita kayo ng kaunting kahihiyan, mga senator.